Think nothing of it, George. It was all a part of pleasing God. That's funny. What? Every morning, someone always hangs up my coat. Really? Well, I can't imagine who. Another message from Lifeline Productions, the comic strip of radio, at lifelinepro.com. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw. Kakwentuhan, kagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang Biyernes po sa inyong lahat mga kapatid at welcome sa Family Matters #Marriage Friday Edition. Ang programang nagbibigay inspirasyon at gabay upang mas mapatatag ang ating mga pamilya at lalong mapalalim ang pagsasama ng bawat mag-asawa. Muli po mga kapatid, ako po si Kuya Jerry. At ako naman po, si Ate Love. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Habang ang iba'y naghahanda para sa trabaho, negosyo, o mga gawaing bahay. Nako, samahan niyo po kami sa susunod na ilang minuto upang pag-usapan ang napakahalagang paksa tungkol sa mga mag-asawa. Ayan, totoo yan, Ate Love. Ngayong umaga po mga ka-Friday, napakaganda at napakahalaga ng ating pag-usapan tungkol sa discovering new secrets in your marriage. Yes. Alam mo, Ate Love, kapag naririnig natin ang salitang secret, madalas natin yung nakikinig o nakikinggan sa mga mag-asawa. Madalas ang iniisip natin ay mga bagay na nakatago. Yes. Ngunit po mga ka-Friday sa pag-asawa, ang tinutukoy natin ngayon ay hindi mga lihim na dapat itago, kundi ang mga bagong bagay na maaari pa nating matuklasan tungkol sa ating asawa, sa ating relasyon. Yes, totoo yan, Kuya Jerry. Alam mo, minsan, iniisip natin, na 20 taon na tayong kasal or 20 taon na kaming kasal. Kilalang-kilala ko na ang asawa ko. Pero, alam mo, mga ka-Friday, ang totoo niyan, habang nagbabago ang panahon, ang iyong responsibilidad ay nagbabago din. At ang yugto ng buhay, nagbabago rin po ang ating mga pangarap, ang ating mga takot, ang ating mga pangangailangan, at paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Kaya, ibig sabihin, habang tumatagal ang pagsasama, marami pa ring bagong bagay ang pwede nating matuklasan sa isa't isa. Kaya naman inaanyayahan natin ang ating mga tagapakinig sa umagang ito. Sali na po kayo sa ating kwentuhan. Pwede nyo pong i-text ang mga thoughts ninyo dito lang sa 0916-296-6625 o maaari kayo mag-comment sa ating Facebook page. I-search nyo lang po ang 1116 DXAS, your community radio. Tayo po'y live na live sa umagang ito at tayo po'y pag-uusapan natin itong discovering new secrets in your marriage. Ayan ako. Alam mo, Kuya Jerry, pag yun nga nung sabi mo kanina na pag sinasabing new secrets or di kaya secrets, hindi ito yung ibig sabihin na may tinatago tayo sa isa't isa. Totoo. Kundi,
kahit na, kaya nga sabi kanina na kahit na 20 years na kayong kasal or more, maaaring 50 years na kayong mag-asawa, na kung meron talaga yung bagong matutuklasan mo sa iyong partner. Oo, alam mo Ate Love, no, sa ating mga masugid na taga-subaybay, no, hindi yan kukuha sa tagal ng panahon. Yes. Team, no, when it comes to sa mga secrets, every day, every month, every year, kahit isang dekada na po kayo, meron pa rin kayong matutuklasan sa Yes. inyong dalawa. Oh, yun pong may mga bagay pa rin. Kaya nga, may napanood nga akong isang movie na Fireproof, Kuya Jerry, no, na ito yung recommended na movie para sa mga mag-asawa. Naku, kung may panahon po kayo, panoorin niyo po yung Fireproof. Yes. Sabi pa nga doon, in-advisean siya ng kanyang kasamahan sa trabaho. Sabi pa doon, huwag kang tumigil na i-discover yung asawa mo, no? Kung ano man yung mga nasa sa kanya, no? Do not be ano ba yan, wag mong tumigil, do not stop. Sabi pa nga, nahirapan tuloy ako, no? Do not stop studying your wife, sabi niya. Oo, No? Severin. Do not stop discovering her. Kung ano ba yung mga bago sa kanya, unahin mo. Kasi habang tumatagal, totoo yan nagbabago. Kagaya na lang ng unang punto na sinasabi dito na ang iyong asawa ay patuloy na nagbabago. Ayan. Ako talaga yan. May mga pagbabago Oo, talaga. kasi ano naman sabi pa nga ng isang kasabihan na the only constant in this world is change. Yun lang talaga ang nananatili, ang pagbabago. Kaya Oo. ang asawa mo po, nako, ka-Friday, patuloy yan na nagbabago. Yes. Kaya sabi na nga Bible verse dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ayan, klarong-klaro po yan, mga Yes. Ate Love, at sa ating Oo. mga listeners din. Oo. Tayo po, nasa kay Kristo na po, tayo ay bago ng binuhat. Bagong creation na tayo. Bagong ng creation na po Panginoon. tayo. Oo, Oo. tsaka tumutukoy ito sa spiritual na transformation. Mm-mm. Ipinapakita rin ito na ang tao ay patuloy na binabago ng Diyos. Yes, Kaya oo, man. napakahalaga na nakikita natin yun. Mm-mm. Nakikita mo yun as a husband, as a wife. Yes. Nakikita mo na ang iyong partner, nagbabago yan. Mm-mm. Hindi naman talaga yan ganun Example ganito yung ugali niya ngayon. Tapos bigla na lang, hindi naman ganun yung pagkakakilala ko sa kanya Oo. Diba? Di ba ninana kung pagkaila sa iya, sa una, kung pagkaila sa iya Mm-mm. inani siya makitungo, Mm-mm. no? Talagang medyo, medyo, ano sa ba tawag ni, strong siya personality. Oo. Pero, di ba nga sabi dyan, kapag kanya kay Kristo ka na, no, bagong creation ka na. Oo. Kaya, malay mo, after 20 years, bigla na lang nakita mo sa kanya, wala, nag-iba siya, no? Oo. Murag, makuhan, galing siya karon, murag, name mo siyang soft-spoken. Oo. May iba nga, Ate Love, no? Nakikita nila sa physical, no? Yes. Taba siya, ngayon payat. Oo, or di kaya noon medyo malusog, no? Si wife or si husband. Pero ngayon, parang nagkakaroon na ng changes ang kanyang physical naman. Lalong-lalo na kapag nakikita natin yung spiritual transformation. Yes, totoo. No, na especially sa mga husband, no, na yung husband ko dati, mainitin ang ulo, pero ngayon parang kalmado na siya. So, binabago talaga tayo ng Panginoon. Hindi pareho ang asawa mo ngayon kumpara noong kayo'y bagong kasal. Yes. No? Hindi talaga yan kasi may mga adjustments talaga yan. Nagkaroon na siya ng iba't ibang karanasan. Yes. Especially sa inyong buhay mag-asawa, may mga iba't ibang karanasan na kayong kumbaga hinaharap together. And through that experiences, nababago yung mga pananaw ninyo. Nababago yung mga kanabangin yung mga mindset. Lahi na. No? At saka nagkaroon na rin ng bagong responsibilidad. Yes. Especially kapag meron na kayong mga anak. Mm-mm. No? Yun bang mas workaholic ka na. Mm-mm. Mas pinatupag mo na trabaho. Kaya nga dito sa Family Matters, #Marriage Friday Edition, no? Talagang nire-remind natin ang ating mga husbands, mga wives, na huwag tayo masyadong ma-burn out sa trabaho. Kaya dito, every week nire-remind natin ang ating mga ka-Family Matters na magkaroon talaga ng quality time with family. Kahit na nagkakaroon na din tayo ng bagong responsibility. Ayan. When it comes din sa responsibilidad at love, no? Natandaan din natin mga kapatid, nung unang panahon or yung bago pa kayo, naninibago ka sa yung responsibilidad. Yes. So, habang tumatagal,
ikaw ay naging matured when it Mm. comes sa Oh, responsibility. pwedeng ganun din yung Mm. pagbabago na nangyayari Mm. sa iyong partner. Mm. Nagiging mature na, nagiging broad na yung pag-iisip niya. Mm-mm. Kasi nga, lumalaki yung pamilya. Yes. Lumalaki yung mga gastusin, yung mga Mm. expenses. Oh, nung unang panahon, wala kang Yes. pakialam. Oo, When it totoo comes sa yan. pang-tustos, Especially, pang-isip sa bahay. yung kayo palang Oo, dalawa. pero Ngayon. habang lumalaki or lumalawak ang iyong paningin, when it comes sa responsibility, naintindihan mo Yes, kung totoo gaano yan. talaga kaseryoso Mm. ang pagiging stand kung bilang isang magulang, no? Bilang isang mama at saka papa, Yes. naintindihan mo na kung ano talaga ang Oo, responsibilidad. totoo yan. Mm. Nagkaroon na ng bagong responsibilidad. Mm. And may mga panalangin siyang natupad at mayroon ding mga pangarap na naghihintay pa. Yes. Hinihintay pa natin. Mm. So, nagbabago yung perspective ng Mm-mm. ating mga wife or ating mga husband. Kaya wag natin isipin na alam mo na lahat tungkol sa kanya. Mm. Kasi ang totoo niyan, no, patuloy mo pa rin siyang kinikilala. Oo. Napakahalaga na, yun bang, be patient with your wife, be patient with your husband, kasi binabago talaga yan ng Panginoon from time to time to become a better husband, to become a better wife. Yes. No? Lalong-lalo na kapag ka nasa kay Christ tayo. Mm-mm. Isipin talaga natin na yun bang ang Panginoon, binabago niya talaga yan. Lalo na kapag ipinapanalangin natin yan sa Panginoon. Mm-mm. Para itong nagbabasa ka ng paborito mong book, Kuya Mm. Jerry, no, na kahit ilang beses mo itong basahin, no, may mga detalye ka ngayon mo lang din mapapansin. Mm-mm. Kaya mag-watch po kag movie ba? Na bisan pagbalik-balik ko nimo nagtanaw ang Mm-mm. movie, sometimes ma-memorize pa na nimo ang Mm. mga linya nila. Yes. Pero alam mo yung may bago ka talagang mapapansin Mm. every detail ng story. Kasi Totoo. hindi naman talaga lahat ng story dyan, detalyado mo na. Memoryado mo. Oh. Minsan masasabi mo, ay, naitabo din ni, ay, Mm-mm. ano din ni, no? So, ako nga, ganun din ako minsan, Kuya Jerry, gusto ko yun, panoorin ulit yung mga movie na Mm. minsan ay napanood ko na, kahit na ilang beses, kasi para bang mapapansin mo, ay, nani dito na itabo, no? Mo din siya ang naitabo. Kaya, Mm. ganun din ang asawa natin, mga Yes. ka-Friday. Mm. Kapag mas binibigyan mo siya ng panahon, Mm. mas marami kang matutuklasan sa kanya. Yes. Marami kang madidiscover na secret niya pala. Kaya pala ganito siya, kakalma. No? Hindi mo alam na kahit na galit na yung isa kalmado pa rin. Minsan iniisip mo na lang, sama ni siya, uy, wag yun siya pakialam sa kuha kay nani yung reaction per me. Pero hindi mo napapansin na, mo di ay nani siya kakalma. Mm. Kaya pala ganito siya kakalma kasi ayaw niyang, hindi na siya yung dati Mm. na nag-a-answer back kasi binago na siya ng Panginoon. Yes. Ayaw niya lang magkakos ng gulo. Yung gano'n na scenario. Mm. Kaya naman po mga kapatid, tandaan natin ang una ha, ang iyong asawa tuloy na nagbabago. Yes, patuloy na nagbabago po ang ating asawa. Kaya maging mapasensya tayo. Let's be patient with our husband. Let's be patient with our wives. Minsan din, Kuya Jerry, may mga bagay din tayo na napapansin na medyo quite negative Mm-mm. sa ating mga partner. Ayan. So, dapat natin talagang tanggapin, no? Na ganun, may mga nagbabago din talaga sa kanila. Yes. Ang ating pangalawa naman mga kapatid, mga ka-Friday, itong tinatawag na ang pakikinig ay nagbukas ng bagong mundo. Yes. No, kung handa po tayong makinig mga kapatid, tandaan, when it comes sa listening, yan ay naghatid sa atin sa bagong mundo. Ano ba itong bagong mundo? Kung tingnan natin mga kapatid, ang Book of James, chapter 1, verse 19, ang sabi dyan mga kapatid, everyone should be quick to listen, Yes. slow to speak, and slow to become angry. Mm-mm. Mga kapatid, maraming mag-asawa ang magaling magsalita. Ngunit, makaunti ang tunay na nakikinig. Yes. Kaya naman po, minsan ang gusto lang pala ng asawa ay makinig sa kanyang kwento. Yes, yung bang may Mm. makinig sa kanyang kwento kasi especially sa mga babae talaga to, no? Mm. Na kami mga babae, o yung mga babae, especially sa ating mga nakikinig na mga asawang babae ngayon, naku, ang hilig nating magkwento. Mm. Kaya ang gusto lang naman natin talaga ay mapakinggan. Mm. Kaya yun yung gusto-gusto natin na yun bang makikinig din ang ating mga partner. Ayan. Kapag natututo tayong makinig ng walang panghusga, mga kapatid, tandaan natin,
mas malalim pang emotional intimacy. Yes, that's true. Walang judgment po. Yes. Ang gawin lang natin, no, nakinig sa kanyang sinasabi. Huwag natin na hindi pa tapos, nandyan na kaagad ang judgment o yung ating paghuhusga. Kaya, no, quick to listen talaga Yes. tayo. Slow to anger. Ganyan dapat mga kapatid. So, para lang yan, isa-isang cellphone, tandaan natin. Ang isang cellphone, isipin, no, kapag mahina ang signal, ano mangyayari sa mahina ang signal? Putol-putol talaga ang usapan. Oo, choppy. Parang talaga yan, Ate Lab, nakakainis. Yes. Pag putol-putol ang usapan. Pero pag malakas ang connection, yung 5G. Ano bang bago ngayon, Ate Lab? 5G? Yes. Oo. No, malinaw ang communication. Kaya mga kapatid, napaka-importante talaga itong listening strengthens connection. Totoo yan. Napakahalaga talaga ang ito nga key point number 2 natin na ang pakikinig ay nagbubukas ng bagong mundo. Minsan kasi talagang this is reality sa buhay mag-asawa, especially kung kayo'y matagal na. Minsan kasi parang fed up na tayong makinig sa mga kwento ng ating mga partner. Minsan nga, dahil tutok na tutok tayo, babad tayo sa cellphone, parang hindi na tayo nakikinig sa kanila. Pero alam niyo po, tandaan talaga natin na kapag pa tayo ay natututo na, alam na natin paano makinig. Yun bang, makinig ka lang, yung huwag kang manghusga, huwag ka din magbigay ng solusyon. Yung pakinggan mo lang talaga yung gusto niyang sabihin. Yung pakikinig na, alam mo, pansin talaga kasi yung may sincere na pakikinig. Kasi talagang tutok na tutok siya sa mga sinasabi mo. Talagang, and then alam mo yung mafe-feel ng isang partner din, na kapag ka siya'y pinapakinggan, naku, ang sarap ng feeling. Yun bang, ay, salamat. Nadyo'y naminaw di ay nako. So, kabalo, job ko nga, kanang valid akong debate. May ganyang senaryo at tulaba pag nag-umpisa na si Mrs. magsalita, ang gawin ng lalaki ay pag-umpisa na rin umalis. Yes. Kasi sa tingin niya kasi andyan na naman. Yes. Talak ng talak na naman. Minsan naboboring yan minsan kasi napakinggan niya, parang narinig ko na yan dati, inuulit niya naman. Ngayon. Minsan ganun ba yung scenario? Pero huwag tayong mahusga. Huwag natin huwag mong barahin. Kaya baraha ba nga, ay, balik-balik na pumagandingon. Kabalo na ko anay, kawanan na ni mo gisulti. Murag nasulti na ni mo na sa kuha. Pero ayun, kahit na ganun pa man, huwag mo muna ipahalata na ulit-ulit na pala yung sinasabi mo. Huwag mo na magpahalata sa kanya. Go ka lang din, makinig ka lang din. Minsan kasi parang naboboringan na hindi ka na, ayaw mo na talagang pakinggan. Ay, naku, balik-balik na, hindi ingon. Pero, eto talaga yung dapat nating tandaan. Malay mo, may madiscover kang new secrets pala behind those stories na sinasabi ng iyong partner. Tulad na sinabi mo kanina, Ate Lab, na kahit ulit-ulit yung sinasabi niya, pero malayan mo na, parang doon pala siya nasakpan. May mga ganyan kasi. Nalasiman mo yan na ganun pala. Na kanabang, di ka makabalo-balo. At first mo kasing pakinggan, parang wala lang sa'yo. Yes. Kasi Kuya Jerry, kailangan ulit-ulitin para ma-realize ba na, ay, laka na-hurt, din ako to yung feelings ba, no? Kasi, especially, magaling ang mga babae nito, magaling magparinig yung mga babae. Pagka tinatanong ng asawang lalaki, okay ka lang? Tapos, sasabihin ng babae, okay lang ako. So, huwag kayo masyado maniwala dyan, mga mister. Kasi, okay naman po eh. Minsan, hindi yan okay. No? Minsan kasi, paulit-ulit yung mga scenario. Kung may narinig po tayo mga kapatid na it's okay to not be okay, hindi yan totoo. Yes. Hindi talaga yan okay. Huwag tayong, kanabang ayaw gid ka pulan, ayaw kasumhan nga. Rediscover ka sa imuhang partner, sa imong asawa. No? Ang napakaganda ng sinasabi ng Book of James, chapter 1, verse 19, Kuya Jerry. Everyone should be quick to listen. Makinig ka agad. Kaya kung dili mo ka maminaw, ang best part of the story, dili nimo madunggan. Especially kung si Mr. or si Mrs. excited kaayo nga iingon. And then, nakakalungkot kasi, ay, naku, wala gid niya nakuha ang best part of the story kay wala gid siya naminaw kaayo. And then, ito din napakahalaga na maging slow to speak tayo, no? Na yun bang kung maaari hindi pasigaw yung pagsasabi. May minsan at tulad na huwag pa tayong pabara. Yes, o di kaya ka nagpataon. San taon day nimo, bapotlo nimo. Nagstorya si Mister, no? O kanang mga chika niya sa life, and then kalit na
katong kuan ba? Katong nabayran na to? Ang kuryente nabayran na. Iputol na yun. Iputol Imbis, ko kay lami na dito nga part na siya. Yes. Sa iyang gibati. Yes. Kuan siya nga. Alam mo, ano yan eh, Oo. nakakasakit sa damdamin. Oo. Kasi, kung magahinong lang tilab na napirason na kay basta mo nang himuon. Paminaw atong sa both side, no? Asawa man ng babae o lalaki. May mga, di mo siya interesado eh. Totoo Tapos yan. dito ko nga part nga, Iniisip kung yan itong isolve minsan. itong pinaka-the best mo sa netabo. Iniisip yan minsan. Kasi alam mo, Kuya Jerry, sa Mm. totoo lang, ang gusto lang naman talaga ng isa is ma-appreciate yung sinasabi niya. Na may nakikinig sa kanya. Mm-mm. Kasi especially ako, mahilig talaga ako maganyan, no? Sa mga nakikinig na mga kapatid natin dyan. Ako, ang hilig ko po mag-vent out. Ang hilig ko po magsabi ng mga nararamdaman ko. Ang gusto lang naman namin, no, na mapakinggan. Yun bang maging valid yung feeling? Yun bang may nagsasabi, maulag yun, no? Bigid, maayo lagi, no? Sabot po ko sa imong na-feel. Ang hilig, di ba, ang sarap nalagang magkipag-usap kapag ganon. Ang sarap magsabi. Bang mag-share. Pagka ganon yun. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Kasi, sabi pa nga, ito yung nagbubukas ng bagong mundo. Totoo yan, Ate Lab. Kaya naman mga kapatid, no, napakaganda ng ating pangalawa rin. Itong tinatawag na Yes. ang pakikinig ay nagbubukas ng bagong mundo. Yes. Gusto ba natin manatili sa dating mundo, mga kapatid? Kaya huwag naman po sana. No? Yung mag-discover. No? Kahit lagi kayong magkasama, no? Ulit-ulit na lang everyday, pagising ninyo, siyang unang nakikita mo, no? Bago na naman siyang kwento sa iyo, kahit sa panaginip niya, ikwento mo pa sa kanya, kung lang makinig na rin. Yes, dapat always good nga, quick to listen. It's biblical. Quick to listen. Yun na nga, kahit paulit-ulit na lang sinasabi ni Mister, paulit-ulit ang sinasabi ni Mrs. No, malay mo, happy lang talaga siya kaya inuulit niya. Or di kaya masyado lang talaga siyang not in the mood kaya inuulit niya. Kaya napakahalaga po ang patuloy na pakikinig. Kahit na makaka-discover ka kasi ng bago talaga sa partner mo, ay gusto lang gid ay niya nga paminawod siya. Yung mga ganun ba? Kaya napakahalaga po ng pakikinig sa isang buhay mag-asawa. Ayan ako, yun po yung pangalawa sa 4 na punto na ating pag-uusapan sa umagang ito. Kaya bago po natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan na Discovering New Secrets in Your Marriage, mag-break po muna tayo sandali at makinig ng Family Matters theme song. Magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXS, Your Community Radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag
aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. At kayo pa rin na nakikinig sa 1116 DXAS sa Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters. At kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry, mga ka-Friday, ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapis pati sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman mga ka-Friday, inanyahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please, sana sa message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po sa inyong partnership at God bless. Yes, maraming salamat po. And bago tayo magpatuloy sa Yes. ating topic na discovering new secrets in your marriage, ay atin munang i-greet, Kuya Jerry, ang ating mga tagapakinig last week, no, sa ating Family Matters #Marriage Friday edition ng ating topic ay sharing marriage goals together. Happy listening po sa ating mga kapatid sa online world, no? Na nakikinig via Facebook page. Happy listening kay Sister Mitch Andoy, kasama ni Pastor Efren Sarsalejo, kay Brother Christian Tunday, kay Sister Emily Sarsalejo, and happy listening sa iyong Parikoy. Parikoy. Pastor Miss na Don kita, Don. Parikoy. Oh. Happy listening po dyan sa inyo sa Tubungan, Zamboanga City. Happy listening din kay Ma'am Marvs, Marivic. Happy listening kay Brother Yayong. Happy listening po kay Nora Salvador, Edmund Garcia, Ana Lujesim Turado, kay Ma'am Apriniel Deloro, and Mad Damka. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. And sa lahat po na nakikinig sa atin via radio station, sa tagapakinig natin mula Zamboanga City, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, Ate Love, no, hindi ko rin kalimutan ang aking magulang, si Yes. Papa, Mr. Alex Bayang, ang aking mama din, na Yes. si Mama Elsa, na lagi silang nakikinig sa magitan ng radyo. Yes. Kaya Oo. minsan, Ate Love, natatawa ako sa kanila kasi minsan, pag hindi nila tayo mapakinggan, nagtatanong talaga sila sa atin, bakit wala na tayo, Nasanay wala na talaga. tayo sa ere. Yes, Oo. totoo yan, Kuya Jerry. Kaya, hello po sa inyo dyan, Pastor Alex Baya, kay Papa Alex, and kay Mama Elsa. Yan. Yan ako, tuloy natin ang ating topic, Oo. Kuya Jerry, no, na discovering new secrets in your marriage. Kanina ay napag-usapan natin yung dalawang punto pa lang, Kuya Jerry, na ang iyong asawa ay patuloy na nagbabago. Oo, ang pangalawa naman mga kapatid, ang pakikinig ay nagbubukas ng bagong mundo. Yes, totoo yan. Kaya dumako na tayo sa pangatlo
sa ating apat na pag-uusapan sa umagang ito yung continue dating even after the wedding. Ayan, oo. Hindi, Oo. Yung dating. hindi porke kayo ay kasal na, napuputol din yung mga dating-dating. Ngayon daw, ay, Oo. dili na nauso karon pila na takatuig na ako, magdit-dit, igapon ta. Oo, di na nausuron, Hindi kaya ka natag-anak. Oo, yung Ano mga pa? ganon. Oo. Pero sabi dito sa Book of Ecclesiastes chapter Mm. 9 verse 9, live joyfully with the wife whom you love. At syempre, ang dating ay nakapagbigay ng joyful Oo. ang Joyfully, ang sabi niya, naku, klarong-klaro talaga Oo. sinasabi ng Book of Ecclesiastes, no, that live joyfully with the wife whom you love. Oo. Hindi natatapos ang panliligaw pagkatapos Mm, ng kasal. Kasi kung hindi ka manliligaw at hindi mo yan i-date, malay mo, hindi nasa labas ka talaga ng kulambo, brother. Ito kasing panliligaw, Kuya Jerry, hindi yan about sa yun bang liligawan mo talaga siya. Oo. Yung ano talaga, Yung- literal na panliligaw. Mm. Ibig sabihin nito ay, wag mong itigil yung pagbibigay ng flowers, Oo. pagbibigay ng gifts, pagdi-date mo sa iyong asawa. Huwag mawala yung Huwag dapat ano mawala kayo yun. nung una, yung Yes. syota at saka nobyo kayo, nobya, ganun pa rin. Oo. Kahit kayo ay nasa 20 years ng Oo. kasal. Ganun kasi talaga yung pagre-rediscover mo sa Mm. iyong Mm. partner at pagre-rediscover ninyo sa inyong buhay mag-asawa, Mm. no? Sa katunayan, doon pa lamang nagsisimula ang lifelong courtship. Mm-mm. Yan naman talaga ang totoo. Yeah. No, sa courtship, Napakahaba. ako, ang tiyaga mong manligaw. Oo. Pagdating na nasa sayo na yung asawa mo, ay naku, hindi ka na, tinatamad ka na manligaw. Oo. Tinatamad ka nang i-date yung asawa mo. Oo. And then, lagi nating tandaan, especially dito sa Family Matters, #Marriage Friday, no? Hindi kailangang mahal ang date. Oo. Kung nakikinig po tayo sa mga previous na topics natin, ako, may mga tips po kaming naibigay sa inyo na yung pagdi-date, hindi naman talaga necessary na mahal. Oo. Pwede ka lang naman mag-date ng 100 pesos lang yung pera mo. Oo, hindi Diba? porket pag narinig natin o panamalunggan na to ang word nga date, Mhm. ang gasto na naman Oo. yan. Pwede ba nating i-ano lang yan? Dapat pwede na to nga, ano lang, parang pass muna yan. Yes. Ito yung mga maaaring gawin, minsan sapat na ang simpleng coffee date. Mm-mm. Mag-coffee kayo. Mm-mm. Magpunta kayo sa bagong open na coffee shop. Mm-mm. May mga coffee shop ngayon na tag 39 pesos. Mm. Mga ganun, mga presyuhan lang. No? Oo. Hindi na umaabot ng 100 pesos. Minsan gawin din yung Oo, coffee oo. date. Ano bang hilig nyo noon? Hindi din. kaya, Oo. kaya kung yung isa, ay naku, hindi naman ako hilig sa coffee. Oo. Ay di, mag-ip ka ng orderin mo. Order kayo ng Yes, order kayo ng pastel o yung Oo. balutan ron sa gilid-gilid. Mag-simple lang na Oo. date. Or di kaya walking together. Yan. Walking together. Oo. Napakaganda na. Yung Oo. pag-walk nyo, walking together, malay nyo, from Tugbungan, nakaabot kayo ng grandstand. Di ba? Hindi nyo Yung mga akala, ganon. nakaabot kayo ng Walking grandstand. together. Yung Mm-mm. bang mag-chika-chika while walking. Mm-mm. Ito din ang pinaka-romantic, watching the sunset. Oo, Nako, yan. Ang ganda dito, no, na maitry itong watching the sunset. Oo. Bang nasa tabing dagat kayo, both lang kayo dalawa na nanonood sa sunset. Ang uso ngayon, Atilab, natandaan mo ba? Ano bang uso ngayon? Yung parang pingpong na malaki? Pickleball. O pickleball? Oo. Yun ang uso ngayon. Pwedeng ganun. Magiging ano kayo? Sports together. Oo. Meron tayong kilala niya, no? Ng mga kakilala nating pastor. Oo. Si Pastor Jonah at saka si Pastor Junry Giliano. Ay nako, into sports na sila ngayon. Tsaka ang nakakatuwa, Kuya Jerry, magkasama pa talaga sila Oo. sa ginagawa nilang sports ngayon na pickleball. Oh, sa atin naman, yung hilig natin walking, pero hindi natin Yes. nagawa kasi paghapon ay madalas umuulan. Yun na din, no? Dito lang tayo sa bahay Yes. muna mag-walking. Oo. Tapos At ito ikot. din, eating fishball. Ayan. Oo. Naku, Mm. yun bang, ay naku, diet man ko, dili ko anang kwan. Yung isa KJ naman talaga, Oo. yung isa minsan. Minsan gawin din nyo yan, Mm. eating fishball together. Praying together. Oh, yan lang. Ito Oo. yung maganda. Praying together. Gawing bonding na every night bago matulog, magkaroon kayo ng spend time together to pray. Mm. No? Ang mahalaga, itong quality time. Yeah. Napakahalaga. Kaya nga tinatawag siyang, hindi siya time lang eh. Mm. Tinatawag siyang quality time. Mm. Kasi dapat niyong i-enjoy ang pagkakaroon ninyo ng oras sa isa't isa. Kasi nga,
especially kapag sa buong week, napaka, sabi na, kanang exhausted kay ka sa trabaho ba? Buong week, dagan kay trabaho gyud na hono. Why not you spend the Friday na gawin yung Friday every night, gawin itong Friday, no? Na magkaroon kayo ng time to spend na pwede nyo mag-coffee date, pwede kayo mag-walking together, no? Hindi naman necessary na mag-jogging talaga kayo. Pwede kayong manood ng sunset on a weekend. Pwedeng kumain ng fishball, mga street foods. Hindi kaya mag-pray kayo together. Yeah. No? Kagaya na lamang ng isang halaman, Kuya Jerry. Kung dili ganina nimo, kung kaisa lang ganina nimo siya kanang Bubuan. ang halaman na hindi dinidiligan ng isang beses lang talaga. Kaisa lang na nimo bubuan, no, ma-feel ba nimo nga uy murag wala gid siya ni bloom pag-ayo. Kasi nga isang beses mo lang siyang diniligan. Patuloy itong dinidiligan upang mananatiling buhay. Permente. Napansin ko nga may halaman ako dati nung sa Zamboanga City pa tayo kay Jerry na napapansin ko na kapag pag umaga ko lang siya kanabang bubuan, uwi ko galing trabaho, parang ano pa rin siya, kanang murag yapon siya patay ba, no? Pero kung ako siyang bubuan twice a day, ako nabubuhay talaga siya, buhay na buhay. Ganon din po ang marriage natin mga ka-Friday, no, na kinakailangan diligan. Yes. Kinakailangan mag-experience kayo ng moment together. Ibalik yung connection, reconnect, no, para yun bang parang magandang mangyari sa inyo ay magpapatuloy yung buhay ang inyong marriage. Reconnect, discover new secrets in your marriage talaga. Yan. So, napakaganda mo mga kapatid ha. Tandaan natin ang ikatlo, continue dating even after the wedding. Yes. Kaya sabi ito, ang mindset sa mga mga bago, kana makita sa mga karaan na tila ba, magkatawa lang ta, okay pa na kay bago man na kasal. Hot pa kay na sila. Naman ika ba dugay wala ra po ang ilang kuan. So dili po natin nga naon oy. Yes. Dili natin i-judge ba nga ang uban mga karaan ingon nga marya po madugay na abta nag 30 40. Madugay wala nang ilahang kuan kanang pagka sweetness sa usag-usa. Mga kapatid, ito pong topic na ito ay pagbigay ng magandang refreshment. Yes. No, kana kitang sahi nga nasubraan ka kakampante, kana bang sobraan ra ka kapante sa imong kauban. Nga wala na inulit mo na nawala na dahil inyong spark ang di ay. kilig, no? Parang wala na kasi you used to each other na lang. Kabot na lang nimo sa usag-usa sa panimalay, murag normal lang kayo, wala ra mo ka na dili pa din so I don't know unsay tama word ana atin ba friend barkada normal na lang wala nang sweetness kana imong ay Kuya Jerry at Love nakatutok na magunmi sa mga anak god ang nauna narambot sa ilang kay man na siya dili man nadaotan pero what we mean mga kapatid kinabang ingon nga ang inyong responsibilidad sa magtiayon ay sa matag usa. Tayo kalimot ni ikaw ba na nakay responsibilidad sa imong asawa. Ikaw kung asawa nakay responsibilidad sa imong bana. Dapat lagi yun siyang itandaan at saka reconnect always. Dili man ta makaingon at love nga perfecto jud ang kinabuhi nga marriage sa buhay mag-asawa. Pero mga kapatid, napakaganda po kasi ng topic na ito. Lalo na every Friday bang sa kaninga topic sa kinabuhi Friday edition. Kana bang bisan kami ma-learn man. Yes. Ibalo magtudluan, kitang kanan tudluan. Ug mao ni ang time nga ma-refresh ta. Ay, tama dahil silang atila Kuya Jerry. Dapat dili gid kalimtan ang dating. Bisan tigulang namin na ang dating dian. Continue talaga dating even after the marriage. Hindi lang yan siya pang after the marriage, mga ilang taon lang, mga 1 year mag-date kami. And then pagka second year, ay, wala na, gilaay na. Gilaay na. So, nag-iiba na yung... Gilaay ron. Nag-iiba. Plus, at ang nangyayari din kapag tumatagal, no, lalo, nag-iiba na yung treatment sa isa't isa. Mo nang gingon yung normal na lang, mag-eat mo sa panimalay. Wala lagi mong housemate. Murag pa yung housemate sa bahay ni Kuya. Kana bang nga, normal na lang. Tanong-anay na lang, kumusta? Yung mga ganun. Wala nang communication talaga. Ayan. Napakahalaga to continue dating even after marriage. Ayan, yun ang ating pangatlo. Ang ating pang-apat naman, mga kapatid, ang ating panghuli, itong tinatawag nating discover God's
purpose together. Yes. Unsa man ning itong i-discover unsa ang katiyon sa Ginoo sa inyong duha. Mga kapatid, ang sayo po kasi sa Book of Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Lagi nating binabanggit 'to, nababasa Yes. natin every Friday edition. Sabi diyan mga kapatid, cord of 3 strands is not quickly broken. Oh, kung tanaw nimo bitaw kung usara dali ra jud luya, way kusog. Pero kung duha, kung tulo, di siya basta-basta maputol. Oo. Kaya naman mga kapatid, ang ibig sabihin nito, ang pinakamatibay na marriage ay hindi lang husband and wife. Totoo. Ano ito? Ito ay husband, wife, and napaka-importante yan, Christ Totoo. sa buhay. Kung kayo lang kasi dalawa, talagang nadidrain, naubusan kayo ng mga ibigan. Naubusan kayo ng spark sa isa't isa. Pero pag nandyan si Christ sa inyong dalawa, at saan siya pwede nating ilagay? Sa gitna talaga. Siya talaga ang nasa gitna. Kasi pag si Christ ang nasa gitna, it means kontrolado niya kayong dalawa. Yes. True. Pag pareho kayong lumalapit sa Panginoon, mas lalo kayong lumalapit sa isa't isa. Ano bang na-assist ko nga bitaw? So, ano ang tigwan natin? Tigbira sa inyo haba. Kung wala mo spark, layoon mo. Kung na si Kristo nga siya, tigbira sa inyo. Oy, nawala na mo sa inyong spark ha. Siya ang inyong band manggod. Yes. Oo, siya ang mura pilit ba nga dili di mawala ang inyong spark. Ayan, habang sabay kayong naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, mas marami kayong matutuklasan Yes. lamang tungkol sa inyong asawa, kundi pati na rin ang plano ng Diyos para sa inyong pamilya. Oo, totoo yan. Kung kayong dalawa nagdi-discover kayo sa inyong dalawa, kanabang ginastadihan nimo, naibalaan nimo, and then nagan yung kitag mabalaan sa to ang mga partner. Dili lang yung tinuod yun pati ang plano sa Ginoo kadugayan. Makabalo na rin ka, kaya pala ni nahitabo kay kasi mo ni ang plano ni Lord for us. Kaya naman mga kapatid, no, tulad din ng dalawang tao na umakyat sa bundok. Tandaan natin, ay yung dalawang tao umakyat sa bundok ay mas ligtas kapag pareho silang nakakabit sa isang matibay na lubid. Yes. Katong movie at ilagot itong gitan-aw na to. Sige, kung title ato katong siya, yan ang katong bad person mong good. Gusto siyang hilaon para dili siya kasaka. Sige, ito yung title, nakalimot ka? Oo, katong mountain climber siya nga mao tong iyang ginakuan jud nga makabusto sa taas para na jud maka-eskapo siya atong bad person. Pero sa imra po na kay na murag na kan po kato ba na recall na ko to ang movie. No, sa imra po na sa atong istorya karon sa ato ang example. Na kung kamong duha mo musaka sa bugtod, no, mga kapatid, mas ligpas kapag pareho kayong nakakabit sa isang matibay na lubid. Yes. Oo. At sino yung lubid na yan? Walang ibig si Kristo ang ating matibay na lubid. Totoo yan. No? Only Christ. Kaya napakahalaga na i-discover din natin ang purpose ng Panginoon together in your marriage. Kaya totoo yan na dapat nakakapit yun ka sa Ginoo. Kamong duha, nakakapit mong duha sa Ginoo. Okay? Mo gid na makapastrong sa buhay mag-asawa. Yes. No? Kasi may mga nababalitaan tayo ngayon na naghiwalay po sila, tapos dugay na silang kasal, tapos bigla na lang pila na ka years na dagko na kailang anak. Malalaman mo na lang, nagbulag day sila. So sa ibang, usa pa nagbulag nga tigulang na po sila mga anak. Yung mga ganun ba, sila po nga tigulang na, ay pa po sila nagdesisyon ay magbulag di ay. Ang isa sa mga dahilan dyan kasi at love, no, ano bang wala mo ninyo gipasentro si Christ. Yes. Kaya nawan ka nang mamugana sa usag-usa. Ay, number one yun ati love, mabini mo. Kada bang mawala ang gana, mawala ang spark, mawala ang excitement sa inyong usa kay inig mata nimo. Ang imong tan-aw sa imong asawa problema man. Wala na hindi ka ganahan kasi kay wala na may spark, wala na love. Pero kung naa si Christ sa inyong duha, bisan ang imong kalagot sa iya mawala nga naman kay ilisdan man ni Christ ang imong heart, ang imong mata. Yes, imbis naa ka sa kalagot, naa ang gugma, naa ang grasya, naa ang pakigdaay kanang pakigdaay sing unsa nang pakigdaay kay Jerry na ang kanang hope ba sa usag-usa. Na. So mo nga dapat jud natong i-discover God's purpose in your life together, especially in your marriage. And inuulit talaga natin to dito sa Family Matters. Always para dili siya no? Minsan kasi parang nawawala yung connection ninyong dalawa mag-asawa, pero
always choose to reconnect. Yeah. Kaya naman dumako na tayo sa ating Yan. 5 practical tips para sa ating mga ka-hashtag Marriage Friday sa umagang ito. Ito po yung 5 practical tip. Number 1, magtanong ng bagong tanong. Kahit walang tanong. To discover new secrets in your marriage, no? Magtanong ka ng bagong tanong. Huwag lang puro, kumain ka na ba? O di kaya, subukan din itanong ito. Ano ang nagpapasaya sa'yo nitong mga araw? Ano ba nagpapasaya sa'yo nitong mga araw? Then, alam mo, yun bang ikaw yung magsimula ng conversation. Malalaman mo kung ano yung nagpapasaya pala sa kanya. You will know na, uy, alam mo, ito ganito nangyari. O di kaya, ano ang ipinagdarasal mo ngayon? Yung mga prayers mo. Mo yan sa asawa mo. O di kaya, ano ang gusto mong ma-achieve ngayong taon? Itanong mo yan sa asawa mo, baka malay mo. May mga gusto siyang sabihin, hindi lang niya masabi-sabi sa'yo kasi parang napipigil siya sa pagsasabi sa'yo. Kaya, you know, magtanong ng bagong tanong sa iyong partner. Malay mo, gusto niya na mag-mission sa ibang lugar. Yes. Pero nahiya siya. Oo. Nasabi niya naman sa akin, saan tayo? Saan? Walang pera. Yan naman talaga. Parang ayaw na. Kaya, Oo. kukunin mo yung mga ganun. Alam mo, Kuya Jerry, kasi isa yan sa way na para malaman mo na, ay, ganito pala ang gusto niya. Ganito pala nagpapasaya sa kanya. Oo. Hindi, yun yung gawin mo. Yeah. No, kasi malalaman mo na yun yung, ito pala gagawin ko para masayahan siya. Ito pala yung pinagdarasal niya ngayon, baka kaya ko to ibigay sa kanya. Yung mga ganon, no? So, napakaganda. Huwag talagang magsawa. Magtanong ng bagong tanong. Mag-discover. Kasi naubusan ka ng tanong, mag-discover. Rediscover. Practice Yes. ng mga kapatid. Pangalawa naman, bukod sa magtanong mga kapatid, maglaan ng regular na marriage time. Yes, totoo. Wala akong giingon ganina nga kung wala na ninyo mahutdan jud mo spark o adaan jud mo spark kay wala naman kay regular marriage time. Kahit mga kapatid hindi lang 30 minutes. Minsan kasi nakakahiya minsan mas mataas ang ating babad sa cellphone, sa ating FB o sa anong mga paborito nating pinapanood kaysa sa marriage time. Yes. Mga kapatid, why not subukan natin this time, no? That day kung anong date kayo anong sana tilag ka ng marriage time. No, with no cellphone, no television, usap lang kayo. Wala lang buhaton. Storya lang. Nagkakape lang kayong dalawa. Imagine 30 minutes lang gani na ninyo buhaton. For 30 minutes, yan yung gawin mo sa isang linggo. Sabi niya sa atin, Tilaba, nakakatawa minsan. Kuya Jerry, hindi namin na magawa kasi pag nakabot kami ng 30 minutes, ang resulta away. Mag-away lang. Kuya Jerry. Kaya iwasan yung mga topic na nakakakos ng away. Yun lang din. Maglaan ng regular na marriage time. Yun yung pangalawa. Ang pangatlo naman, appreciate something new. Purihin mo yung asawa mo sa mga maliliit na bagay. Alam mo, gustong-gusto yan ng mga asawa natin. Na purihin sila, no? Oo. Gustong-gusto natin talagang mapuri din, ma-appreciate yung mga ginagawa natin. Kasi nakatawa minsan natin, love. Minsan ng mga asawa natin, love, pwede mo ba yung tikman yung luto ko? Pagtikin mo, nakulang sa alat o sobrang alat. Talagang sabihin, alat talaga. Kulang sa alat. Sabihin mo, always, masarap. Appreciate something new na kapag may napansin ka sa kanya na, uy, maganda man pala yung damit mo ngayon. Bago to, Yung may nagbago sa katawan mo, parang mamayat ka. O di kaya, etong simpleng sabi na to, hindi ko napansin noon kung gaano ka kasipag. Ang sipag mo pala. Ngayon ko lang alam. Naku, alam mo, mas lalo yung sisipag. From morning to afternoon, talagang sipag talaga yan. Hindi kaya, ang blooming mo ngayon. Ay, everyday na yan mabu-blooming kasi ina-appreciate mo. So, appreciate something new to your partner. Ito pa rin mga Friday, napaka-importante ha. Pray together. Yes. Mga kapatid, hindi kailangan mahaba. Ang usahan, Jerry, nabuburengan kami kasi minsan sa aming prayer kasi, no? Ano bang mataas din namin kabalo sa isumpay. Hindi naman kailangan na mahaba talaga. Ibang minuto na panalangin mga kapatid araw-araw ay malaking investment na yan sa buhay marriage. Yes. Kaya tandaan natin, pray together. Yes. And also, number 5, keep learning each other. Sabi ko kanina,
i-discover mo, i-study mo siya. Mm. Keep learning in each other. Basahin yung Bible, no? Attend marriage seminars. Yan. Hindi kaya read books together about marriage. Kung ano ba yung pwedeng mga tips na pwede mong para ma-discover mo ulit yung ano mo, partner mo. Grow together. Yan. Magkaroon Wala. talaga, yes. And then, Grow together. pero talaga, be open-minded to grow together. Be open-minded to attend marriage seminars, marriage counseling. Marami talaga tayo matututunan. O di kaya manood ng mga podcast, makinig ng mga podcast or manood ng mga videos about paano nila strengthen yung marriage nila. Higit sa lahat. Grow oo, together. higit sa lahat. Ito din importante. Higit sa evento. Kada bang bili mo kalimot, nahon sa Domingo, musimba din mo. Yes. Ay mo Kayong na ang dalawa talaga. pinaka-importante. Ano man, kaya di man gud mo madunggan ang pumong sa Ginoo. Yes, Wa totoo kabalo yan. nga naaday mo problema pag sulod yung simbahan, natagbo Maulian yung day mo. problema. Oh, O na yes. yung jud kalimti ang Ginoo sa adlaw nga adlaw nga ipapahulay. Yes, totoo yan. Yun po, alam mo Kuya Jerry, napakaganda ng marriage. Dahil hindi ito destination. It's not a destination. It's a lifelong journey. At sa bawat yugto ng buhay, may bagong blessing yan. May bagong lesson, no? May bagong pagkakataong mas mahalin ang isa't isa. Kaya wag nating isipin no ka-Friday na tapos na nating nakilala ang ating asawa kasi nga 20 years, 50 years na tayong marriage. Alam mo ang maganda, patuloy natin siyang tuklasin. Patuloy natin siyang pahalagahan. Patuloy natin siyang piliin araw-araw. Yan. Yan ang mga kapatid, mga ka-Friday. Sa lahat ng mag-asawang nakikinig ngayong umaga, is namin ipaalaala ng inyong marriage ay regalo na. Yes. Maraming dumaan ito sa iba't ibang season. Mhm. May panahon ng saya, may panahon ng pagsubok, may panahon din ng pananahimik. Mhm. Ngunit mga ka-Fridays, bawat yugto may bagong biyaya at bagong aral na inihanda ang Panginoon. Totoo yan. Natin mga ka-Friday, huwag mawala ng pag-asa kung may mga bahagi ng iyong pagsasama na tila naging ordinaryo o paulit-ulit. No? Sa tulong ng Diyos, maaari pa rin maging bago ang inyong mamahalan. Yes. Kaya ibang patuloy ninyong hinahanap ang Panginoon at pinipiling mahalin ang isa't isa araw-araw, patuloy din niyang ihahayag ang mga bagong secrets, Totoo yan. mga katangian, pangarap at layunin na magpapalalim ng inyong samahan. Totoo yan. Alalahanin natin ang sinasabi ng Lamentations, no? Chapter 3, verses 22 to 23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay bago tuwing umaga. Kung ang awa ng Diyos ay laging bago, no, maaari ring maging sariwa at masigla ang inyong pagsasama sa kanyang biyaya. Ayan. Kaya keep on discovering new secrets in your marriage. Kaya naman Kuya Jerry, wala tayong sapat na oras, no? Sa umagang ito, dumako na po tayo sa ating panalangin. Ayan. Kayo po'y magpasalamat, manalangin sa ating Panginoon. Ginoo, kami nagapasalamat sa imuhang kamaayo sa matatusa nining adlaw, labi na Lord nining Friday edition patungkol Panginoon sa marriage. Ang aming topic ngayong umaga ay about discovering new secrets in your marriage. Panginoon, tulungan niyo po kami na mas maging matatag, mas maging matibay ang aming pagsasamahan. Itong 4 na topic, Panginoon, o mga punto ng aming napag-alaman, hindi po namin ito makayang magawa kung sa amin lang, kundi sa iyong tulong na rin, Panginoon. Kaya ang aking dalangin ngayong umaga, tulungan niyo kami na ito ay maisabuhay namin sa aming buhay, marriage life, Panginoon. Kaya ito pong lahat, Panginoon, ay aming pinipasalamat at dinadalangin pangalan ni Kristo naming Diyos. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page. Maraming salamat din sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado mapapakinggan ang Family Matters. Muli po ako si Ate Love. Ako naman, si Kuya Jerry.
tuloy na magpapit kamay, patuloy na magtiwala, at higit sa lahat, tuloy na maging masaya sa piling ng isa't isa. Ito po ang Family Matters, kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga and have a happy weekend sa lahat. God bless and bye-bye. And now, a lesson on servanthood by Professor